Pogi talaga. What's up mga kasuper? Welcome po muli sa ating channel. Panibagong araw at panibagong adventure naman po tayo. Ngayon mga kasuper ay nakakulong po yung ating kasama doon sa laot at kami po ay tutulong. Kasama ko yung kapatid ko, si former SB Lloyd Maming. Dadaan muna kami sa aming service kasi kagabi lang kami dumating. Dahil hindi namin nababa yung mga gamit namin para sa pangingisda. Kaya dadaan muna kami doon sa bangka. Dito po tayo ngayon sa Tunggo Pier galing sa Kaluya, Antique. At muli tayo nagbisita dito sa nila nanay at tatay. Kasi dito na sila nakatira. Kaya buwan-buwan, kahit 2 times a month, 1 times a month, nagbibisita kami dito sa Kaluya Island, Antique. At ito na yung service namin, yung BFAR. Kapag may huli din kaming isda, dito din namin kinakarga pa puntang isla ng Boracay at doon namin dinideliver. At yun, samahan nyo kami sa aming pangingisda. Update tayo pagdating natin doon. Let's go! At yun, at dito na nga tayo sa spot mga kasuper, kung saan ay nakakulong sila patirap ng tulingan na malaki. Ang sabi nila sa akin mga kasuper ay nasa 300 kilos lang. Ngunit nang ako'y bumaba at tiningnan ko yung isda, marami pala mga kasuper. Bali hiwa-hiwalay pala sila kanina. Yung sinabi niya na kaunti lang, pero ito napakarami talaga, napakalaki. Halos yung isang piraso nito mga kasupir ay pinakamababa 3.5. Pinakamababa lang yan mga kasupir, yung 3.5. Halos ito lahat mga nasa 4.5, 5.5. Malaki talaga at saka marami, halos mga 300 to 350 piraso ko ito. Kaya estimated ko dito mga kasupir ay nasa 800 pataas siguro ito kasi malalaki. At hahayaan muna natin na paikot-ikot sila. Mga kunting oras lang ay liudo na natin ito, yung isda sa loob ng lambat. At habang tumitingin tayo dito at nag-survey ng lugar kung paano natin ito makahuli, ay nagbatak muna sila ng lambat doon sa labas. Kasi malawak pa ito mga kasupir. Kaya kailangan mayroon tayong reserbang lambat, mga 2 ikot. Kasi pag isa o 2 dubli lang ito ay delikado kasi malalaki yung isda. Kaya niyang angatin yung lambat at saka halos buhangin lang itong lugar nito. Kakaunti lang yung bato. Kapag wala tayong masabitan sa lambat ay napakadelikado po, baka makawala po yung iba. Kaya nagkuha muna kami ng lambat
para paikutan ng dalawang dubli dahil napakalakas po itong umatak. Kahit nga isa lang o dalawa ang bumangga sa lambat nito, kapag wala siyang makapitan, talagang aangatin niya. Kapag inangat yan, tapos sumunod yung iba at baka dumaan sa ilalim. Mas maigi kasi mga kasupir na mayroon tayong reserba na lambat kapag bumangga at magkaroon man ng pag-angat yung lambat tapos dumaan yung iba sa ilalim, at least mayroon po tayong reserba doon sa labas. At yun, pagkatapos nga natin na magbatak ng lambat ay agad natin pinaikutan yung loob ng lambat para mahuli na natin yung isda. Ngunit hindi natin napuruhan mga kasupir, gawa ng napakalikot talaga ang isda, pilit talagang lumabas. Ngunit mayroon pa rin na reserba tayong lambat, kaya dyan lang sila paikot-ikot at hindi pa rin nakalabas. Kaya kung ano lang yung nasa loob lang na naabutan natin ay uhulihin natin. Napakailap talaga kasi ng mga isdang ito. Vào luôn, áo rồi, đây sang luôn.
parang hindi pa rin nabawasan. Dami pa rin. At ito mga kasupir, ang pangalawang pagkataon na magliod kami dahil mayroon pang lumabas na isda. Kaya ang ginawa namin para hindi maistorbo, hinila lang namin yung lambat mga kasupir para hindi siya masyadong makaramdam. Ayan o, napakarami pa talaga. Halos walang kalahati yung nahuli namin kanina sa unang liod namin. Kaya ito, sa pangalawa sana maubos na mga kasupir. Hihilahin lang namin ito, yung lambat mga kasupir. Pero ang paghila ay hindi nasa itaas, kundi nasa ilalim para mabalance natin or makontrol natin kung gaano kataas yung lambat kapag nahila. Kasi pag nasa itaas yan, hihilahin natin, talagang aangat yung lambat at baka naman mabigla yung isda. Tapos walang tao sa ilalim, lahat sa itaas at dadaan yung isda. Mas maigi na habang humihila tayo ng lambat ay sa ilalim lang para at least makikita natin kung mayroong dumaan, maabangan natin kaagad. At sana mga kasupir ay maubos na natin ito kasi nakakapagod din. Pero ayos lang, hindi pa rin natin halos maramdaman yung pagod kapag ganito karami yung makikita nating isda. At saka mahirap din ito patagalin mga kasupir, gaya ng nauna na nahuli namin ay magtambay pa kasi alam naman natin yung sitwasyon ng tulingan, madali siyang lumambot. Kailangan na ilagay na natin kaagad sa ice. Kaso nga lang, hihintayin pa ito yung isda na nahuli naming liod para isabay sila dahil katiklan pa po yung deliver nito galing dito sa Kaluya, Antique. Kasi yung spot na ito na aming ineriyahan ay nasa Sibato Island po ito. Kaya malayo po sa Katiklan mga kasupir. Halos 3 oras yung biyahe nito. Kaya kailangan natin na mahuli ito kaagad at nang mailagay natin sa ice para hindi lumambot yung isda. Hinayaan muna namin ito mga kasupir mga ilang minuto. Matapos po namin na mapaikutan yung isda sa loob at pinaliit namin ito yung space para mas lalo silang madali mahuli. Ngunit hinayaan muna namin para hindi mabigla. At yun mga kasupir, at masikip na. Maliit na yung space, siguradong babangga na ito sa lambat. Ngunit pagsisid ko, mayroon akong nakita na dumaan sa may nakabukas. Kaya kailangan natin isarayan, idikit natin kasi kapag masikip na, sigurado na kapag meron silang makita na kunting bukas, dadaan yan. Kasi tuso itong isda na ito. Dumadaan to, ayan o, muntik nga lang dumaan. Kasi malalaki. Kapag nakabangga sa lambat, ay hindi na kaagad yan mahuli. Gawa ng sa bibig lang, yung makasabit yung lambat kasi malalaki talaga yung isda. Hindi kaagad mapulupot sa lambat.
yun lang, sinubukan ko nga mga kasuper na kumuha ako ng isa. Ngunit napakalakas. Hindi ko mahawakan. Paglingon ko sa kabila, mayroong nakasabit sa lambat. Ngunit kaunti lang yung sabit. Kaya nawakan ko. Ayun, nakawala pa rin. Talagang napakalakas ng isda mga kasuper. At pagbalik ko dun sa kabila, yung sa kanina, ayun pa rin. Talagang hindi ko pa rin kaya. Masakit yung kamay mga kasuper. Kasi napakalakas talaga ng isda. Malalaki kasi. Kaya hindi ako nakakuha kahit isa. Hindi mo siya alam mo to. Isa ba ito?
At yun, namulot nga tayo ng isda mga kasupir, ngunit sa pagpulot natin ay talagang 4 o 3 lang yung nakukuha natin, gawa ng talagang malalaki. Kaya ito lang yung napulot natin pa itaas at doon natin dadalhin sa bangka para i-deliver na sa Katiklan. Kasi medyo malapit na maghapon, halos alas 2 na ng hapon. Tapos i-deliver pa ito sa Katiklan. Ayan o, halos 4 lang. Kasi nga malaki. Kung mga tag 1 kilo lang ito mga kasupir, kaya nating dumampot ng kahit mga 20 piraso, kayang kaya. Ngunit ito malalaki kasi, kaya hindi natin mahawakan ng marami. At yun, kung makikita ninyo, ito talagang puno na yung bangka. Yung estimate nila dito mga kasupir ay nasa 7 to 800 kilos kapag napuno daw yung bangka. Ayan o, grabe, halos hindi makaya ang buhatin pa itaas. Yan, talagang malalaki at puno yung bangka natin. Grabe talaga yung pagpapala ngayong araw mga kasupir. Swerte talaga yung kaibigan natin na si Patirap. Siya po ang nakakulong nito. Yun o, parang hindi nila maiangat pa itaas. Grabe, sobrang laki, sobrang malalaki talaga ng tulingan na ito. Salamat. Yan o. Sobrang laki talaga. Malalaki. Ayun o. Hindi makaya. Ah? Oo. Oo. Grabe. Markel yung isda. Oo, sarap siguro ron. Kaya na ba iba di? Kinakano ninyo yung mga 300 kilos. Sarap yung isda ka. Oo, may isda dito. May tatlong otol sa mga pagkita ko ba? Magsulong ko. Oo, sipa. Yan yung nakakulong. Yung kapitan natin. Yan.
yun na, nang matapos nga namin na maikarga yung isda doon sa bangka, bumalik ako mga kasuper kasi may nagsabi na mayroon pang natira na isda, kaya kumuha ako ng pana at saka papana tayo kahit isa, tapos yung natira ibigay lang natin sa mga tumulong. Ayan o, kasi plano ko ihaw mamaya pangulam natin kasi marami kami doon sa bahay, kaya pipili tayo ng malaki para sulit yung pagpana natin. Ngunit talagang malikot, kaya matagal ko na pana itong isda na ito kasi napakailap. Ayun, at sakol, maganda rin ang patama natin, kaya okay na ito. At dahil mayroong lambat, kaya doon siya sa lambat sumabit, kasi hindi naman natin to halos mapana kung walang lambat, kasi napakailap ng isda na ito. Gusto sanda? Kaya ayan o, ang laki talaga. At pagkatapos nito mga kasuper na napana ko ito, ay umuwi na kami kasi gutom na. Tapos yung may-ari ng isda, yung si Patirap, ay sila na lang mag-deliver sa kanilang. Kaya kami ay umuwi na kami doon sa Barangay Masanag kasi gutom na, para makapagtanghalian tayo. Tapos itong isda na napana natin ay iihawin natin to mamayang gabi para iulam natin. Medyo matagal-tagal na rin na hindi tayo nakapag-ulam ng ganito kalaki, kaya iihawin natin ito saka magmukbang tayo mamayang gabi. At yun, at umuwi na nga kami, kasama ko si Laika, si Mimi at saka si Tatay. So bali 4 kami. At yun, sa ating mga silent viewers at sa ating mga subscribers, maraming salamat po sa patuloy niyong suporta at panonood sa aking video. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, ay huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Pindutin niyo po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking video na i-upload. See you next video. Bye bye.